po, Father. Today's gospel is the third gospel in a row for this week, talking about the hypocrisy of the Pharisees and the teachers of the law, the scribes. We all knew as Catholic Christians, kasi paulit-ulit naman itong ebanghelyo natin, pag dumating na yung third cycle, babalik yung mga gospel. So alam na natin, we already knew who are the Pharisees. The Pharisees regarded themselves as experts of the law. They regarded themselves as experts of the law. Minana nila from their ancestors pa, at tinuloy nila sa kanilang lipunan, sa kanilang society. So wala silang kinikilalang iba na magaling sa batas, sa pag-interpretar sa batas, kundi sila lang. Sila yung pinaka mataas na rank sa sambayanan nila. Wala nang ibang makapag-interpret. Kaya pag merong ibang nag-i-interpret ng batas, nagagalit sila. Kasi sila yung nandun sa authority. So when Jesus came, dala-dala yung mission for reformation ng kanyang ama. Binubusisi ni Jesus yung mga batas nila at mukhang marami ang aasikasuhin, aayusin, kasi naway sila ni Jesus. At doon, nagalit sila kay Jesus. Minsan ganun may ganun sa ating lipunan. May ganun sa ating lipunan. Kung sino yung makapangyarihan, kahit mali yung ginawa, pag sinaway mo, dahil sila yung nasa kapangyarihan, baliwala sa kanila yon. At malamang ikaw pa yung babalikan nila. Ganun yun, di ba? You already observed what happened today in our society, particularly in our country. Kung sino yung nakaupo, kahit mag-corrupt pa yan, kahit harap-harapan na yung corruption dyan, tapos ikaw yung nakakakita, hindi ka kaanib nila, hindi ka kasama nila, tapos sinaway mo, babalikan ka talaga. Titirahin ka hanggang sa malugmok ka at mawala ka na sa kanilang paningin. That's one culture in our society today that really needs to be checked. Kailangan maayos, maisaayos, no? Kasi hindi maputol-putol yan, no? Kung next election, next president, iba naman yung president. Hindi sa sa hanay nila. O babalikan na naman yung tumira sa kanila. Babalikan na naman. Hindi mapuputol yung ganong estilo, yung ganong culture ng ating society. Kaya ito si Jesus, pinapakita sa kanila na if we are experts of the law, kailangan tayo yung unang witness ng batas. Tayo yung unang witness. At ang witness, siya yung nagsasabuhay ng batas. We are the authority. We will be the one to interpret the law. Papakita natin sa buhay natin na we are models. We are models. Hindi lang tayo hanggang salita lang, kundi maipakita sa gawa yung batas. Amen? Mayroon ngang isang tao na nagtatrabaho sa isang opisina. Ganun na yung nakita niya. Mayroong mga kababalaghan doon sa loob.
yung mga higher ranking officials are doing monkey business in the workplace. Sinaway niya, ganyan, bakit nag-ano ka, bakit nangangalunya ka, may asawa ka na, ganyan, ganyan. Ang ginawa sa kanya, hinanapan siya ng butas. At ang ginawa sa kanya, yun nga, dinidemote siya. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya nagsalita kasi masasakripisyo yung trabaho niya. May pamilya pa naman siya na binubuhay. Ganon. Ganon po, mga kapatid. So Jesus, during his time, he faced persecution when he addressed the evil and wickedness of the people of his time. And we as Christians, dear sisters and brothers, we'd also face some kind of persecution when we stand up for what is right and for what is just. We should be ready. We should be ready. And as Christians, God blessed us with all the spiritual blessings of heaven. Hindi po tayo kailangan na matatakot. Kasi tayo, kagaya ni Jesus, si Jesus ay pinadala ng Diyos dahil yun yan ang mission niya. Malamang tayo din ay pinadala. God chose us in Christ, to witness the truth of the gospel. And so with God's blessings, kagaya ng binigay niya sa kanyang anak na si Jesus, pagdadala ng kanyang mission, we'll also stand up and witness for what is right and what is just and what is good and loving in our witnessing as Christians. And with God's blessings, we will also be happy as Christians when we do our part, just like Jesus, whom God sent for his mission. May God be praised.